Binalaan na ng National Bureau of Investigation ang mga persons of interest sa patay kay Barangay Kapitan Oscar Dudong Bocol Jr. na maaari umano silang ituring na may possible participation sa krimen kung tatanggihan umano nilang tumugon sa mga ipinalabas na sabpina. Ayon kay NBI, Southeastern Mindanao Regional Officer Spokesperson Ililiano, may 6 na umanong persons of interest na pinadalhan ng sabpina habang nagpapatuloy ang parallel investigation. Ngunit malinaw aniya na may legal at investigatory consequence ang hindi pagharap sa NBI, isang indikasyon na maaaring ituring na pagtatago o pag-iwas at maaari umano itong ikonsiderang palatandaan na posibleng pagkakasangkot. Giit ng ahensya, maaari umano magpadala ang mga persons of interest ng abogado. Ngunit ang total refusal ay nagbibigay umano ng negative implication na agad isinasama sa evaluation ng investigasyon. Pinapower ng NBI, they may attend the mediation or the conference or they may not. Karapatan nila yon, or they may be sending their lawyers. Pero the moment that you refuse to submit or to abide with what has been mandated upon you or ordered upon you to appear before the NBI office, magkakaroon tayo ng tinatawag na, kumbaga, may tinatago ka, baka may participation ka sa nangyaring krimen. Kasabay nito, binigyang diin ni Liano na sumusunod umano ang NBI sa pillars of investigation na truthness at legality, ngunit higit sa mga kaso ng political killings. Umabot naman sa higit 50% ang progress ng kaso at patuloy na hinihimay ang circumstantial evidence, kabilang ang galaw ng pulang Innova na ginamit sa pamamaril at posibleng background sa gunman na inilarawang highly skilled. Nananawagan din ng NBI sa publiko na magbigay ng impormasyon at tinitiyak na protektado sa Witness Protection Program ang sino mang may lakas loob na magsalita. Samantala, hustisya naman ang sigaw ngayon ng marami, kabilang na ang may mga puwesto sa gobyerno. Dumating din si Senator Robin Padilla sa ika-17 araw ng lamay ni Cap Bocol Jr. sa mismong kaarawan din ng yumaong alkalde. At ito ang kanyang mga naging mensahe. Binalikan rin ng mga netizens ang dating pagsali ni Mayor Tata Sala sa isang kilalang istasyon na tila naging palaisipan ngayon sa mga netizens ang kanyang mga naging sagot at revelasyon na kanyang mga nasambit dito. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Mga kaigsuunan ko, ipinapahayag ko ang matinding galit at dalamhati sa pagpaslang sa Barangay Kapitan ng 3 de Mayo, Digos City na si Oscar Bocol Jr. Ginampanan lamang ni Cap Dodong ang kanyang karapatang magsalita ng malaya laban sa abuso, korupsyon at politika. At ito ay pinatahimik gamit ang baril at bala. Akong gipaabot ang kinasing-kasing na simpatiya sa kasakit o kasubo sa pamilya, mga kauban o komunidad nga naapektuhan ni ining trahedya. Sa paghinumdong kay Cap Dodong, among gipaling-on pag-usab ang among pagbaro sa pagpanalipod sa mga katungod nga nagahatag og higayon sa tanan nga musulti, mangutana ug muapil nga walay kahadlok. Syukran. Akong gipaabot usab sa pamilya Higala ug mga nagmahal kang Kapitan Dudong Bocol ang akong pakikiusa sa inyo alang sa panawagan na paspas ng hustisya para kaniya. Yung hapon natong mga Digosem News diri sa Davao del Sur, kini si Attorney Israelito Pañares Tuyon. Akong ipaabot ang akong pasalamat sa tanang nagasuporta sa pagpangita o justisya alang sa kamatayon ni Barangay Captain Dudong Bocol. Nalipay ako nga kamo nagpakita gayud og igo nga suporta para padayag nato sa mga otoridad nga gikinahanglan mahatagan og justisya ang kamatayon ni Kapitan Dudong Bocol. Doon na ako'y balita kaninyo. For the first time today, nakipag-coordinate na ang mga pulis kanato para mapausad ang investigasyon sa iyahang kamatayon. Ang National Bureau of Investigation usab nagapaspas na og kandak sa ilahang parallel investigation. Unya ato apod silang gihangyo nga kung pwede dili na kini kinahanglan nga isabit pa sa SIPG kung unsang ilahang mga findings or informations. So tungod niini dunay medyo
klaro na gyud nga direksyon ang investigasyon para dunag hustisya sa kamatayon ni Kapitan Dudong Bukol. Kung kana nga padayon kitang magampo kay Allah subhanahu wa ta'ala nga malampuson kining investigasyon para ang tanan nga dunay sala sa pagkamatay ni Kapitan Dudong Bukol, no, mapriso o mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Kini si Attorney Israelito Bobe Torion naghangyo usab kaninyo, niampo ninyo ako, ang pamilya ni Kapitan Dudong Bukol nga maging successful sa atong tinguha ang mahatagan ug hustisya ang iyang kamatayon. Maayong hapon kanatong tanan. Sa akong mga kaigsuonan sa Digos City, Davao del Sur, nakigiusa ko ani nga inisyatiba alang kang Kapitan Dudong Bukol, usa ka PDP nga opisyal karong adlaw unta sa iyang pagkatao, sabay nato siyang hinumdumon ug iampo. Atong ginasuportahan ang panawagan para sa hustisya kay Kapitan Dudong Bukol. Unta nga magpabilintang nagkahiusa samtang atong ginapangita o ginakabot ang hustisya para kang Kap Dudong Bukol. Daghang salamat, pag-amping mo permi. Magandang araw po sa pamilya at sa lahat ng kaibigan ni Kapitan Dudong Bukol. Ito po si Attorney Jimmy Bondok at kasalukuyan po akong nasa ospital ngayon dahil si Mrs. ay nanganganak as we speak. Pero bagamat kami ay nandito, hindi ko po kayang palagpasin ang oportunidad na bumati po sa lahat ng nakikiramay kay Kapitan Bukol at sa lahat po ng kanyang pamilya. Hindi ko po kaya kasing palagpasin ang kaganapan na ito na hindi nagbibigay ng kaunting paalala sa ating lahat na sana po ang buhay ni Kap Dodong ay hindi masayang, lalo na ang kanyang pinaglaban na kalayaan ng pananalita at pamamahayag. Sa administrasyon po na ito at sa mga nakaraang taon, napapansin po natin ang tila baga humihigpit at lumiliit na mga karapatan natin, hindi lamang po dahil sa administrasyon kundi dahil po sa development ng social media culture na hindi na po malinaw ang mga linya ukol sa malayang pananalita. Pero sa kabila ng lahat ng yan, kailangan po lahat tayo maniwala na ang malayang pananalita lamang ang makakapagpalaya sa atin. We all need to be able to voice out our grievances and to petition the government for the redress of these grievances. Tayo naman po ay responsable magsalita, ngunit hindi po talaga pwede ang prior restraint at ang pagpipigil bago pa man tayo makapagsalita. At sa nangyari po kay Kapitan, napakaganda pong paalala na kahit may bala, kahit may dugo, hindi po tayo yuyuko. Ito po muli si Atty. Bondok na nakikiramay po ng taus-puso at nagpapaalala na maging matapang at maging madasalin. God is always with us. Una po, nandito po tayo para makiramay sapagkat hindi man po kami nagkaroon ng pagkakataon ni Kapitan na magkakilala ng personal, pero isa po siya sa tumutulong sa PDP laban. At ang kanya pong mga paniniwala at paninindigan ay alam naman po natin na nakapundasyon kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ang tayo po ay nandito para una makiramay po at ngayon po ang kaarawan ni Kapitan para makiisa po tayo sa ating mga supporter po dito ngayon. Tayo po naman bilang mambabatas, siyempre po babantayan po natin kung ano po yung investigasyon na ginagawa ng NBI. Tayo po ay nakapasa na po ito sa first reading
At inaantay na lang po natin ang komite ni Senator J.B. Ejercito para ito po ay marinig po natin, makita po natin yung public hearing. Thank you, Senator. Maraming salamat po. Opo. Pasensya ka na, wala natin yan. Oo. Thank you, Senator. Thank you. Salamat mga tol. Mayor Jose, saan po tayo naninilbihan bilang mayor? Santa Cruz, Davao del Sur. Santa Cruz, Davao del Sur. At doon din po kayo nanilbihan bilang konsehal. Doon din po kayo sa Davao del Sur, sa Santa Cruz. Two terms ako naging Councilor. konsyal. Tapos one term ako na Vice President sa Philippine Councilors League. At ngayon ako ang kasalukuyang Philippine Councilors League President. Tapos, ito pong nakaraang eleksyon, kayo po ay nahalal bilang mayor. Opo. Opo. Sir, gaano po, yung dalawang term nyo po bilang, dalawang term po bilang konsihal, mga ilang taon din po yun? Gaano katagal yun? Gaano po Bali, kayo? 6 na taon. 6 na taon. 6 na taon. And you are the president of yung liga ng mga councilor. Opo. Paano po yun, sir? Ngayon na mayor na kayo, paano yung mga tungkulin natin bilang council president? Ito turn over nyo naman po yun. I-assign nyo naman po sa iba yun. Magkaroon ng turnover ngayong June 30. Magkaroon ng interim national president mag-election by 2023. Mayor, sorry po, Mayor Tocayo, tanong ko lang po sa inyo, galing kayong konsehal, tapos eto na nga, naging vice president kayo ng councilor, tapos eto ngayon na mayor na kayo. Sa tingin nyo, ano ba yung ginawa ninyo o ano yung mga nagawa ninyo na para buhatin kayo ng mga kababayan nyo papunta dyan sa bilang ama ng inyong lugar? Pagiging mayor! Napagawa ko yung government center, tapos naglabi ako sa Congress at saka sa Senado. Nakapagawa ako ng 40 na building na walang gasto yung munisipyo. Hiningi ko lang dyan sa Congress at saka sa DBM. So kayo lumakad at saka doon lahat? Sa Senado. So marami na rin kayo napaayos doon sa lugar ninyo? Marami-rami na rin, almost B. Ngayon po, ano yung mga plano natin? Kagaya ng tinanong natin kay Mayora, ano po yung plano ninyo? Ang plano ko kasi, kaya ako tumakbong mayor, kasi medyo napigilan yung gusto ko. Gaya ng? Kaya gusto ko gusto ko maging mayor, para yung plano ko na gawin ko sa bayan ko, gusto ko magkaisa kami lahat, one Santa Cruz. Lahat na magkatunggali na mga nanggaling sa ibang partido. Gusto ko magkaisa kami. Kasi pag ganito yan ang kasabihan, yung politika, isang araw lang yan. Pag nanalo ka na, politiko ka na. Dapat magkaisa kayo para sa kapakanan ng bayan natin. Bahala pagbalik ng eleksyon na naman, pag-iwalay-iwalay tayo, politika lang yan. Dapat yan ang pagsikapan na nangyari kasi ngayon, parang ginawa ko na lahat na para magkaisa kami, pero hindi ko nakita sa dating mayor namin na mabuo yung tao, mabuo yung politiko. Para walang away-away. Walang away-away kasi hindi namin magawa yan eh. Kung ako bilang mayor, din magawa ng vice mayor, kung konsyal sa mga tao, kung magkahiwalay. Dapat magkaisa kami, magtulungan kami, mangyari yung pangarap namin kung magkaisa kami, tao at saka mga politiko. Go, yes, Ryan. Mayor, nasabi niyo po, napaka-importante ng pagkakaisa, no, ng lahat. Paano ho ngayon yan? Meron kayong 3 taon na pagkaisa-isahin. Ano pong mga programa ang nais niyong ipatupad? Nais ko ipatupad health talaga at saka education. Ang una kong lakarin talaga, magkaroon kami ng isang kolehiyo na libre, yung programa ng PCL, yung makalagay kami ng Santa Cruz College na libre. At Isa po yan sa pangako nyo sa tao. sariling General Hospital, Santa Cruz General Hospital. Isa po yan sa mga pinako. Yun lang yung pangarap ko. Mayor, Sorry. di sige po. Okay lang po talaga. Alis na po ako. Hindi, may tatanong po si Miles. Miles, ano yung tatanong mo? Sige, Miles na lang po. Hindi, Mayor, gusto Hindi, ko bilang
ng kabataan, di ba? Kayo ang dapat na maraming gustong malaman sa mga nanunungkulan. Oo, ako po talaga, curious po ako. May pamilya po ba kayo? And kamusta po yung take ng pamilya nyo bilang ikaw na po ang mayor ng Davao? Ay, hindi po ako naririnig ni Mayor. Mayor! May pamilya po ba kayo? Meron. Meron yung misis ko sa ibang probinsya, number 1 councilor din doon sa bayan nila. Counselor din. Saka yung pamangkin ko, number 2 councilor doon sa probinsya na pinanggalingan ko sa Coronadal City. So, naintindihan. Oo. Naiintindihan. So, naiintindihan nila ang programang nais patupad ni Mayor. So, Mayor, maraming salamat po sa pagbisita nyo dito sa Itbulaga. And good luck po sa mga proyektong nais nyong ipatupad. Yung pong school, tsaka yung Hospital. Okay. Ganon din, maraming salamat sa Itbulaga, lalo sa Dabarcas na naimitahan nyo ako rito. Actually, yung misis ko, pamangkin ni Tita Sin. Yung former ko na misis. Shoutout niyo po! Oo, shoutout niyo po si Mrs. Nasa dugo pala ni Mrs. yung politiko. Shoutout nyo po, batiin nyo po ang ating mga Dabarkads sa Davao. Mayor, batiin nyo po ang mga Dabarkads sa Davao. Mayong utto, mga akong kababayan sa Region 11, labi na gyud sa Santa Cruz, Davao del Sur. Salamat sa inyong hugot nga pagsuporta. Inyo kong gipili, gitagaan ko ninyong higayon, nga manerbisyo bilang mayor sa atong lungsod sa Santa Cruz. Daghang salamat, labi na gyud kang Senator De La Rosa nga akong kinugo sa kasal, nga mag-join ni hugot ni suporta sa ako o ni endorso bilang mayor pagpapili sa atong lugar sa Santa Cruz. Daghang salamat. Thank you, Mayor. Santa Cruz.